itong nangyayari sa Taiwan, ito seryoso to. Napakaseryoso to at kahit ayaw man natin, no, ay talagang mai-involve ang ating armed forces. Hindi kaya ng pulis at hindi kaya ng ating mga diplomats kung sakalit bigla magkagulo sa Taiwan at ngayon ko lang nabasa 250,000 Pilipinos pa lang nandyan, no? Kaya kailangan yan inihahanda. Kung ako ang titigin dyan, gagawa na talaga tayo ng task force galing sa armed forces, tapos hihilingin na natin sa Department of Foreign Affairs na magsimula na sila makipag-ugnayan sa counterpart nila sa Taiwan para pumunta yung task force natin at simulan na nating ihanda ang ating mga kababayan doon kung anong nararapat nilang gawin. Uuwi ba sila? O kung hindi man sila uuwi, yung ayaw magsiuwi, ano ang mga tulong na maibibigay ng gobyerno ng Taiwan para sa kanila? No? Importante yan. No? Maganda at biglang nabuksan ang ating atensyon na dapat itindihin na natin. 250,000 is 250,000. No? Malaking problema yan. Kumusta po? At syempre, napakainit po ang mga usapin ngayon bilang isang National Security Advisor sa nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang pinag-uusapan nga ngayon, kung sakaling bigyan po ng ICC o bigyan po siya ng interim release, pansamantalang paglaya, ang sabi ng Pilipinas, ng palasyo mismo, hindi daw makikipag-cooperate ang Philippine government dahil wala ng jurisdiction ang Pilipinas, ang ICC sa Pilipinas. Anong masasabi po ninyo? Well, kung hindi man may jurisdiction ang Pilipinas sa ICC, meron tayong jurisdiction sa bawat Pilipino kahit saan panig siya ng mundo. Kaya kung magkakaroon ng ganun pagkakataon ng partial release, sa tingin ko hindi naman na makatao na hindi mo tatanggapin makauwi ang isang Pilipino. Opo. Pero sa tingin mo, sir, makatarungan ang nangyari dito kay yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Napakainit na pagtatalo nangyayari ngayon. Yes. Tungkol dyan, hindi lang dito sa atin, kundi sa labas pa ng bansa. Hindi lang sa mga communities ng mga Pilipinos, but yung mga legal experts din. No? Kasi alam mo, ang ICC ay pinagmamasdang mabuti ng mundo ngayon yan. Kasi medyo nagiging parang tingin nila hindi na politically neutral. No? Kaya tinitingnan yan ng maraming mga impluensya sa daigdig. Kaya ito, ang nangyari sa atin, yung kaso ng ating dating Pangulo, nagiging international issue. Yes. So paano po yan? May magagawa ho ba yung mga ginagawang mga panawagan, mga pagtitipo ng mga kababayan natin para ma-pressure o mahikayat ang mahimok ang ICC na bigyan po ng na ibalik dito sa ating bansa ang dating Pangulo? Kung makapagpapayo ako, okay na nagpapakita ng suporta ang ating mga kababayan sa ating dating Pangulo. Pero iba ang kultura ng West, no? Habang pinipressure mo yan, naiirita pa yan, baka nga makasama pa. Kaya kung po pwede, idirekta lang natin ang ating mga petition, ang ating concern sa ating dating Pangulo, sa ating kapwa Pilipino, no? Huwag nating bugbugin ang tawag yung ICC, baka hindi pa makabuti. Opo. Pero sa tingin mo ngayon, Sir Secretary, yung independent foreign policy ng ating bansa ay dapat muling ibalik o maging palakasin muli? Dahil nga parang nakikita ng mga kababayan natin na tila ba nagiging dependent tayo sa mga dayuhan. Well, alam mo, yung policy, dapat yan, kahit sino man ang presidente, dapat malinaw kung anong ating foreign policy. Yan ay depende sa sinasabi ng ating konstitusyon. At ang sabi ng konstitusyon, kailangan independent foreign policy. Kung nasasabi ng ilang mga kababayan natin at ilang mga nag-observe na hindi na independent ang foreign policy, dapat ang tatanungin natin dyan yung Pangulo mismo. Kasi siya ang nagpapamala sa lahat kung anong klaseng foreign policy meron na tayo o kung anong interpretasyon meron siya tungkol sa ating foreign policy. Oo.
Kasi hindi naman siguro, pwede naman sanang gayahin no, ng kasalukuyang administrasyon ngayon yung naging polisiya o foreign policy ng dating Pangulong Duterte. Pero depende na sa kanya yon. Ay, alam mo, mahirap magsalita dyan, no? Yes, Kasi maluluma kasi ang pagtatalo tungkol sa nangyayari kasi sa daigdig. Yes. No? Kaya ganyan yan. Opo. Ang importante sa atin ay tingnan natin mabuti kung ano ang sitwasyon na hinaharap natin. Especially in matters of defense and national security. Kailangan tinitingnan natin mabuti yan kasi nagbabago talaga ang sitwasyon ng daigdig. Yung mga bagay na hindi natin pwedeng gawin according to our Constitution, ay baka kailangan gawin natin ngayon. Kaya may dilema tayo eh. Kasi pagka-constitutional, di siyempre kailangan magkaroon ka ng pagbabago sa Constitution. Yes. Hindi pa natin kayang gawin siguro ngayon yan. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, yung Chinese Embassy naglabas po ng advisory patungkol nga dito sa mga tinatawag nilang unstable security natin dito sa ating bansa. Ano bang masasabi mo dito kasunod nga dito ang advisory na ito ng Embahada? Hindi ko nabasa yung advisory. Pwede bang pakisabi mo? Kasunod po ng mga nangyayari ngayon, Sir Norberto, na mga political rallies, tungkol sa issue ng mga sa politika, nakikita po natin yung mga pagtitipon ng ating bansa ngayon, medyo nahati-hati, ay pinaalalahanan po nito ang kanilang mga sambayanan, ang mga Chinese national dito nga sa bansa, na mag-ingat. Kasunod nga dito sa mga latest development, lalo na may mga negosyante, may yung mga raid na ginagawa, di ba? Yung mga negosyo. So mga ganung mga balita pong natatanggap no, ng embahada, pinag-iingat po yung mga latest development nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Well, alam mo, nangyayari yan hindi lang sa bansang China, no? Kasi nga, kung hindi talaga nauunawaan ang kultura natin at hindi nila nakikita kung paano tayo mga Pilipino humawak ng ating sariling problema, medyo kakabahan nga, no? Kaya okay lang yung sinabi ng China at hindi lang sila ang nagsasabi niyan. Ang mga ibang bansa, nag-i-issue na rin ng ganyang klaseng mga warning sa kanilang mga mamamayan. Ang sa akin dyan, hindi natin masasabing hindi justifiable yan. No? Karapatan nila yan. Pero tayo naman, ayus-ayusin na natin yung ating paggulo dito. Pero personally, sir, bago lang, last na lang, ikaw mismo masasabi mong may problema na yung foreign policy natin ngayon? Kaugnay, kasunod sa mga nangyayari ngayon? May kailangan i-review ang foreign policy kasi iba talaga ang sitwasyon ng mundo sa kasalukuyan. Hindi lang tungkol sa China, no? Kundi sa buong daigdig may pagbabago. Secretary, magandang umaga. Kayo po ay dito tayo sa usapin naman sa naging pahayag po ng military chief po natin. At kayo po bilang dati ring kalihim ng Department of National Defense, ano po yung masasabi ninyo dito sa kanyang naging utos na dapat maghanda sa possible Taiwan invasion scenario? Pinaghahanda niya yung kasundaluhan dyan po sa Luzon. Alam mo, ako kasi naniniwala ako sa nakikita kong seriousness no, ng threat ng invasion ng Taiwan. Ang importante nating maunawaan din dyan na yung invasion ng Taiwan, malaki epekto sa atin. Baka nga pati tayo ma-invade kapag nagkainita na ng todo. Kaya yung sinasabi ni General Browner, tingin ko about time. No? Baka nahuhuli na nga yung sinabi niya. Pero malinaw naman na kanyang kinakausap ay yung Armed Forces of the Philippines. No? Kung napanood ba natin sa TV at napakinggan niya kanyang warning, ang intention ni General Browner palagay ko para sa Armed Forces at saka tamang desisyon yon na magbigay ng warning. Ako nga halos lahat ng rally na pinupuntahan ko, sinasabi ko na tayong mga Pilipino dapat ding maghanda. Hindi lang yung Armed Forces, yung mga kababayan natin ang mas importanteng naghahanda. Kasi pag nagkagulo, kailangan nating nalalaman natin kung anong gagawin natin. Opo. And ang ano kasi dito is nalaman ng publiko at nag-cause ng kumbaga takot, no? Dahil parang ang dating is
parang sasabak na tayo sa gera at makikisawsaw tayo doon sa internal na pag-uusapan considering militar po ang nagsalita at hindi po sa panig ng DFA. Though, ang sinasabi naman nila na magkakaroon ng paglilikas doon sa mga OFW. Pero marapat po ba na ang DFA na lang ang maging vocal po sa pagsasalita ukol dito at medyo less dito sa military side na pwede naman siguro i-internal nila kaso sa public speech po niya ito during sa anniversary din ng NOLCOM, which is nagiging din yan, naka-livestream din yan at nagiging available sa public. Alam mo, kapag panahon ng krisis, importante yung takot. Ang importante lang, alam mo kung paano mo i-manage yung takot. No? Kaya importante yun. Kasi pag takot ka, yung mga desisyon mo medyo na mababagay doon sa sitwasyon. No? Kaya hindi ako masyadong kinakabahan sa takot. Kasi importante yan sa panahon ng krisis. No? Pangalawa, yung sinasabi mo na tungkol sa paglilikas ng ating mga kababayan. Alam mo, kunyari sa panahon namin, maraming kaguluhan na nangyari sa mundo. At nangangailangan na ilikas natin ang ating mga kababayan. Nagkataon na sa mga panahon na yon, bagamat ang visible ay ang ating foreign affairs, mga embahada natin. Ang mga seryosong pagkilos ay ginagawa ng ating armed forces. Sa totohanan lang. Armed forces kasi precisely, kailangan tayo magsasanay panahon ng crisis kasi nasa pagsasanay ng armed forces kung ano ang gagawin sa mga ganong klaseng sitwasyon. Itong nangyayari sa Taiwan, ito seryoso to. Napakaseryoso to at kahit ayaw man natin, no, ay talagang mai-involve ang ating armed forces. Hindi kaya ng pulis at hindi kaya ng ating mga diplomats kung sakalit bigla magkagulo sa Taiwan at ngayon ko lang nabasa, 250,000 Pilipinos pa lang nandyan, no? Kaya kailangan yan inihahanda. Kung ako ang titigin dyan, gagawa na talaga tayo ng task force galing sa Armed Forces, tapos hihilingin na natin sa Department of Foreign Affairs na magsimula na sila makipag-ugnayan sa counterpart nila sa Taiwan para pumunta yung task force natin at simulan na nating ihanda ang ating mga kababayan doon kung anong nararapat nilang gawin. Uuwi ba sila? O kung hindi ba sila uuwi, yung ayaw magsiuwi, ano ang mga tulong na maibibigay ng gobyerno ng Taiwan para sa kanila? No? Importante yan. No? Maganda at biglang nabuksan ang ating atensyon na dapat itindihin na natin. 250,000 is 250,000. No? Malaking problema yan. Opo, at natanong din po ang Foreign Ministry, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China ukol dito nga sa naging pahayag ng AFP Chief of Staff. At sinabi rito, and I quote, "The Taiwan question is China's internal affair and is at the core of China's core interest. Resolving the Taiwan question is a matter for the Chinese ourselves that no one can interfere. We urge certain people in the Philippines to refrain from making provocations and playing with fire on the Taiwan question. Those who play with fire will perish by it. We also oppose relevant personnel calling white, black, and making groundless accusations." Ano masasabi niyo po dito, Secretary? Ay, alam mo, yung issue natin sa mga ganyang klaseng statements, alam mo, sino ba tayo mga Pilipino para magsimula ng gulo? No? Bakit tayo magiging malaking issue tungkol sa mga gulo ng mundo? Kasi bagamat malaki ang ating population, mahirap tayong bansa at hindi tayo masyadong ganoon ka-impluensya sa international. No? So sa tingin ko, huwag naman sabihin na tayo ang may kasalanan, na tayo ang binibigyan ng warning. Kung hindi nila dadaanin sa dahas yung mangyayari sa Taiwan, ay yung lahat na sinasabi nilang paggugulo natin, ay wala rin katuturan yan. No? Kaya tingin ko, yung ating foreign relations, ay pagtiyagaan nila. Pumunta ulit sila sa China. Dagdag paliwanag pa. Dagdag paliwanag. Kasi itong nangyayari sa atin, ang masasabi ko sa nakikita ko, kung may nag-i-initiate na o nag-i-instigate ng gulo, hindi tayo.
Opo. Sir, obligado po ba ang isang bansa o lugar kung saan nandun yung mga Pilipino na ilagay sa safety ang ating mga kababayan? Halimbawa, dyan na lamang po, example, dyan sa Taiwan. May obligasyon po ba ang Taiwan or ang China na bago gumawa ng hakbang in case na magkaroon nga ng invasion na magkaroon mo na ng paglilikas, ilagay mo na sa safety yung iba't ibang, hindi lang mga Pilipino, pati ibang mga banyaga, mga turista. O meron po ba silang obligasyon yan? Or automatic, diretso na sa mother country kung ano? Ay, yan ay, kuwan na yan. Depende na yan sa paniniwala at saka moralidad ng mga involved na mga bansa. No? Kasi humanitarian, alam mo, sa panahon ng gyera, hindi number one priority yung mga katulad natin na nasa Taiwan, no? Ang titingnan nila talaga mananalo ba sila o hindi, no? At yung mga casualty ay kinakalculate nila yan, no? Yan ay very sorry to say this, no? Baka dumating ang panahon o oras na our own countrymen will be on their own, no? Alam ko pipilitin ng Taiwan na gumawa ng mga measures diyan. In the same manner, nagagawa sila para sa kanilang sariling kababayan, no? Pero pag giyera na, very important, no, sa atin. Tayo, ang ating gobyerno, ang ating armed forces, kailangan mag-isip na ng paraan upang mabigyan ng sapat na tulong ang ating mga kababayan pagka nagkagipitan na talaga. And kakayanin ba na purely, naniniwala po ba kayo na purely yung paglilikas lang, yung paghahanda ng ating militar o sakali namang i-invade ng China ang Taiwan, hindi malayo na makipaggera din ba tayo? Obligado ba tayo na sumabak dyan? And at the same time, nakikita mo rin ba na lalong makikisawsaw dito yung Estados Unidos din? Alam mo, hindi tayo obligado. Huwag nating iisipin yung tungkol sa pagiging obligado. Ang importante, kapag inatake ka, lalaban ka. Iyon, tayo, ang lagi ko nga idinidiin, wala tayong kaplano-plano bilang isang bansa. Walang kaplano-plano ang ating armed forces na i-invade ang China o hamunin ang China sa isang bakbakan. Wala tayong ganyan. Pero, kung sakali, kung tayong atakihin, dapat handa tayo na ipaglaban ang ating mga karapatan. Yun lang ang tingin ko, ang policy na dapat malinaw sa ating armed forces. And palagay ko nauunawaan nila yan. Yung paghahanda na nadinig ko kay General Browner, ay, kung yun defensive. Ika nga kung atakihin ka, dapat handa ka. Pero kung aatakihin mo ba ang China, hindi tayo nasisiraan ng bait para gawin yan, di ba? Kaya yan ang tingin ko dyan. So kung sakalit magkagulo sa Taiwan, sa tingin ko, may posibilidad na madadamay tayo. Yung damay ang tinitignan natin mabuti na tayo dapat nakahanda kapag nangyari yan. Ang posibilidad niyan malaki na madadamay tayo kasi napakalapit natin Kaya ako nga, itong sa Taiwan, medyo special ito kasi isla to At nung mga problema nating hinaharap, kahit libo-libo ding mga kababayan natin na natutrouble sa Middle East, landlock yan dito tatawid tayo ng dagat. No? Kaya kailangan medyo mas maayos ang preparasyon natin para sa mga kababayan natin. Huli na lang mula sa akin bago si partner Jade ulit. Banggitin ko lang itong naging pahayag ni Marcos Jr. last year, January po ito, no? Kaugnay nga po dito sa One China policy, no? Ang sabi niya dito, and I quote, "The One China policy remains in place. We have adhered to the One China policy strictly and consensuously since we adopted the One China policy. And that has not changed. That will not change. We are not endorsing Taiwanese independence. Taiwan is a province of China. But the matter in which they will be brought together again is an internal matter." Pero sa nakikita nyo po, sa pag-allow po ng Pilipinas sa Estados Unidos na magkaroon pa ng maraming mga EDCA sites, do you think, sir, may conflict ito doon sa paniniwala sa One China policy? Alam mo kasi, yung nangyari dito na nagkaroon tayo ng mga bagong EDCA sites, yan ay actually, bagamat Amerikano ang parang nakikita nating dominant influence dyan, no? Masasabi rin natin na
may provocation kasi na nangyayari lalo na sa West Philippine Sea. No? Nakikita naman natin. Bagamat yan ay mga simpleng bagay, water cannons, hinaharas ang ating mga fisher folks. Sa international parlance ng pag-a-analyze, no? Malaki implikasyon dyan. Pinoprovoke tayo ng China. Tayo naman, ang appeal ko nga, pasensya. Pero handa tayong manindig kung talagang nagiging seryoso na ang attack sa atin. Kaya yung sa issue ng Taiwan, very unfortunate na talagang maapektuhan tayo dyan. No? Yung paglalagay ng mga new bases dito sa Pilipinas, seryosong bagay yan kasi may mga internal questions tayo na dapat isolve dyan. At the same time, bahagi na ito nangyayari sa mundo. No? Maraming nangyayari kunyari sa Western countries dyan sa Europa na ayaw nilang mangyari. Pero nagkakaroon kasi ng gere, di ba? Eh dito sa atin, harapin na natin ang katotohanan. Magkakaroon ng malubhang conflict dito sa lugar natin. Ang sa akin, maganda tayo. Yung mga political decisions that we have to do ay kailangan na simulan ng buklatin at paghandaan. Secretary, last week ay dumating po dito sa bansa si U.S. Defense Secretary of Defense Peter Hegseth. Ano ba yung masasabi mo sa pagpunta niya dito? Well, kasi nga maraming pangako ang Amerika sa atin eh. Yung pagpunta ng Defense Secretary ay malinaw na gusto nilang ipakita sa mga Pilipino na yung pinapangako nila ay matutupad. Kaya nga lang kasi, kumakalat kayo kasi dito sa atin, ano? At hindi lang sa atin, sa maraming bansa, na pinagdududahan yung mga pangako ng Amerikano na mga tulong kasi nga nabago yung presidente ng United States at parang kung hindi ka magbabayad, hindi ka tutulungan. Yun ang nakikita kong nangyayari sa Amerika. Kaya medyo kinakabahan yung mga maraming bansa, lalo na yung katulad natin. Hindi tayo makakabayad kung sakaling sigilid tayo, di ba? Ngayon, kaya kung pagpunta nila dito, sa akin ang importante, makinig tayo mabuti at gamitin natin ang ating sariling pagdidesisyon, pag-iisip. So sa tingin mo, Secretary, wala pa rin magpapatuloy, tuloy-tuloy yung magiging commitment ng Amerika kahit nabago na po yung administrasyon ngayon doon, yung kanilang tulong na ibibigay sa atin dito sa bansa, ay ganun pa rin, yung ugnayan magiging matibay pa rin. Yun ang sinasabi. Ako dyan, let's wait and see ang aking attitude dyan. Opo. Secretary, alam ko, kayo po ay tatakbo sa darating na halalan bilang senador. Ito, ang pinakamaganda. Ano yung mga talagang priority mo, mga batas na isusulong pagdating po ninyo sa Senado? Ay, umiikot dito sa mga tanong nyo eh. No? Unang-una, ang sa akin, kahit maraming mga kaibigang bansa na nagbibigay sa atin ang sinasabi, magbibigay ng tulong. Ang pinaka-importante dito yung sarili nating efforts, no? Kaya sabi ko nga, yung defense policy natin, linawin natin. Tignan natin mabuti ang mangyayari sa ating region, paghanda natin niya. Kaya ang una ko siguro batas, sorry sa mga kabataan, mandatory military service. Yun. Kasi kailangan sanay. Alam mo, hindi lang naman gera ang sinasanay dyan. Yes. Ang importante, disiplina at yung mga kabataan natin. Kung sakalit magkagulo, hindi yung parang tuliro na takbo ng takbo. Kailangan alam niya kung saan siya pupunta, anong gagawin niya, paano niya tutulungan ng mga nakakatanda dito sa atin. Ako ba, senior ako eh. Inaalala ko anong gagawin ng mga apo ko sa akin. Di ba? Kailangan sanay sila. Yan ang number 1 ko. Pangalawa, hindi po pwede na ang ating mga kinakain, lalo na yung mga importante tulad ng bigas, ay imported. Yun ay sa akin, yung independent ang ating food security, kailangan, very important na we can raise our major food requirements internally, tayo mismo. Yan na lang na muna sa dalawa. Kasi yung pangatlo, tinanong nyo na rin yung relasyon natin sa mundo. Kailangan, real re-evaluation of our foreign policy is important. Yan ang tatlo na yan medyo ipopokus natin. All right.
Ayan, siguro, Secretary, your last message po para sa ating mga kababayan, lalo na, kumusta yung pangangampanya? Ilang araw na lang po, yung campaign para po sa pagkasenador. Mukhang friendly sa akin yung aking mga kasama. Kaya babanggitin ko, sa Senado, number 29 ako. Huwag niyo kakalimutan yung numero. Importante yan. At maipapasabi ko sa mga kababayan na salamat ngayon pa man. Matalo manalo, salamat talaga kasi nakikita ko na lumalawak. Ang dami ng mga nakikinig sa akin tungkol sa pagbabago ng politika, pagbibigay ng aking mga panukala, mga ideya kung anong gagawin natin kapag nagkagulo sa bansa. Salamat mga kababayan. Lalo din naging aware yung ating mga kababayan kung naalala nyo po doon sa 2022 presidential elections kung saan isa rin po kayo sa mga tumakbo and lalo pang nalaman yung mga punto de vista po ninyo nung nagkaroon po ng SMNI debates. Malaki po yung tulong din para at least mas lalong lumawak ang kalaman ng ating mga kababayan. Ay, pwede ba magpasalamat sa SMNI? Sir. alam mo, nung nagkaroon ng debate, abay, nag-viral akong katakot-takot. Sabi kaya nga, dalawang debate yan, SMNI pareho, di ba? Yung pangalawa, ang una ko sinabi sa aking final statement, maraming pong salamat SMNI. Alam nyo, ginawa nyo ay talagang nakapagbigay ng pagkakataon doon sa mga hindi masyadong kilala at hindi masyadong by resources para makarating sa ating taong bayan. Napakagandang serbisyo po ang ginawa ng SMNI noon. Kaya nga ako, sana mabalik yung dating sigla ng SMNI. No? Pinananalangin ko yan. Alright. Maraming salamat, Ginoong Norberto, Secretary Norberto po sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Mga kababayan, si Ginoong Norberto Gonzales, dati pong National Security Advisor at ngayon ay kandidato sa pagkasenador sa darating na halalan.